Kaya ito, pakinggan pa ninyo itong isang ano na to, itong isang balitang ito. Nagtatanong nga si Corina Sanchez at talagang litong-lito na rin sila tungkol sa posisyon talaga ng gobyerno at ni Pangulong Marcos sa kasalanan ni Zaldico at saka ni Romualdez. Nagsisisi kaya si PBBM? Saan? Na sinama niya si Congressman Toby Tiangco sa meeting. Di ba? Kasi yung mga ganun, hindi ba dapat confidential? But maybe the way Congressman Tiangco thinks is that he has to be that transparent, right? Kwento mo muna, ano sinabi ba? Kanina, kung nakikinig po kayo sa balita, ang sabi niya, siya ay bahagi ng isang meeting sa pagitan ni Pangulong BBM at ang kanyang pinsan si dating Speaker Martin Romualdez at pinapagalitan niya si Speaker. At tinatanong, ilan ba ang bahay mo sa Forbes? Gaano karaming caviar ba kung kayo'y kumain? Ilan ba ang sasakyan nyo? Ilang aeroplano? Aeroplano, may mga ganon. Pero hindi na kinuwento ni Congressman Tiangco kung anong sagot. Hindi na kinuwento kung anong sagot. Pero the fact na sinabi niya na pinagalitan ni Bongbong Marcos si Martin at saka si Zaldico, ibig sabihin, nalaman sa kwento ni ni Toby Tiangco, nalaman ni Bongbong Marcos na nagnanakaw yung dalawa. Now, anong ginawa ni Bongbong Marcos para itong dalawang ito na magnanakaw maparusahan? Sinakripisyo lang niya si Zaldico. Yung kanyang pinsan, inililigtas niya. Kasi dapat ang tinatanong natin dito is, Bongbong Marcos, totoo ba yung sinasabi ni Toby Tiangco na kanang kamay mo na pinagalitan mo si Romualdez at saka si Zaldico? Hindi pa natin natatanong yun, hindi nasasagot at hindi sinasagot pa ng Malacanang yan. Dapat yun ang tinatanong ng mga media sa Malacanang Medyo bitin. Bitin. Tanungin natin si Attorney Edwin. Oo nga. Ano sabi? Pakitanong mo, tsaka, ano ang punto nun? Ano ba ang punto ni Congressman Tiangco na the President is holding his own cousin accountable for whatever he probably did or did not do? At saka nangyari itong usapan na to, nung House Speaker pa siya, Oo, hindi ito recent. Di ba? The President is holding his cousin accountable during that conversation. Bakit? Wala na dun sa conversation na yun. Inililigtas niya na yung pinsan niya. Yun yung malaking question mark. Kung totoo yung sinasabi ni Toby Tiangco that the President, nagalit siya kay Martin at tinanong ilang bahay, ilang kotse, ilang caviar, ilang eroplano bang kailangan nyo? Sabihin, nalaman niya. Sa usapan na yun, nalaman niya na may ginawang kabulastugan yung dalawa. Bakit nililigtas siya si Martin Romualdez? Bakit si Zaldico lang yung idinidiin niya at hindi si Martin Romualdez kasama? Dalawa sila na sinisermonan ng mga araw na yun. So ang tanong, nangyari ba talaga yung meeting na yan? At totoo nga ba na nagalit siya kay Martin Romualdez? Kasi kung hindi, ilalaglag niya ito si Toby Tiangco. Di ba? Yun ang dapat na itinatanong ng media. Pero alam niyo, sa dami kasi ng katarantaduang ginawa nito ni Bongbong talaga sa Pilipinas, hindi na rin alam ng media natin kung saang issue magfo-focus. Nakakalimutan na din yung mga totoong issues natin. Marami kasi ang nag-iisip, nagtatanong, Pinky, ano ba ang relasyon ni PBBM kay Speaker Martin? I guess, that gives the public some kind of view of a sneak peek into their relationship. That the President also holds his own cousin accountable. I guess, yun ang pinapalabas si Congressman Toby. Pwera na lang kung sarsuela din yun. Kasi pwede ring acting yun, ha? Pero Para palagay mo hindi? Para may share ni Huwag mo Kong nang Toby sa atin. sagutin. Ha? Para may share ni Kong Toby sa atin, Oo, hindi. Si Kong Toby ang makapagsasabi kung feeling niya Ay, fake. sarsuela ba yun, fake, or totoo. Sarsuela or fake, yung yung sinabi ni Bongbong Marcos na yun, isa lang yung ibig sabihin nun. Nalaman niya na si Martin Romualdez at saka si Zaldico may ginawang katarantaduhan sa Pilipinas. Regardless kung aminin niya o hindi na may kasalanan siya, o may kinalaman siya. Let's say for example nga, wala na siyang kinalaman. Nalaman niya na mayroong ginawa yung dalawa. Pinagalitan niya, sinermonan niya. Bakit ang iniimbestigahan? Wala. Si Diskaya. Ba't ang iniimbestigahan? Yung mga senador na binigkas noong mga DPWH secretaries and USEC and DPWH district engineers. Bakit yun? Bakit hindi si Zaldico or bakit hindi si Romualdez? Di ba? Sabihin na natin, sarsuela yun. Kunyari, wala siyang kinalaman kaya pinagagalitan niya yung dalawa. Same goes. Bakit hindi pinagagalitan hindi kinakasuhan ito si Martin Romualdez? At according to Ping Lacson, wala daw ebidensya na makapagtuturo na may kinalaman si Martin Romualdez sa sa anomalya na ito. Di ba? So, doon pa lang ang hirap na Napakahirap nang intindihin nung gusto nila mangyari. Pero
well, walang makapagsasabi. Madumi lang po ang isip talaga ng mga mamamahayan. Pasensya na po kayo. Lahat lang ng mga posible pinag-uusapan At yung namin. iba talagang sasabihin, di ba? Yes, Oo. So, yeah. But if he really does hold his Alam mo, Corina, hindi madumi ang isip ninyo. Wala na talagang tiwala ang taong bayan. Kasi imagine mo, negative 30 ang trust rating ni Bongbong Marcos. Negative din ang trust rating ng Congress. So, kung ikaw ay nagiging critical ngayon, nag-iisip ng mga ganyang bagay, it's because magnanakaw kasi sila at nakikita natin na magnanakaw sila at nakikita natin na niloloko nila tayo. Wala tayong tiwala na sa kanila. That's it. isn't accountable, then that's plus points for him. Pero, ako naman dahil sa sinabi ni Congressman Toby doon sa kanyang interview sa The Spokes, paano kapag may impeachment case na ihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Okay. Ay, pwede. Yes, dito mo malalaman na talagang si Bongbong Marcos, kaya natin pinili ito, is kung impeachable yung 125 million or grounds for impeachment yung 125 million and 500 million na OVP budget, grounds for impeachment din itong ginagawang pagtatakip ni Marcos Jr. sa pinsan niya. Kasi sabi ni Toby Chanco, pinagalitan niya yung dalawa, therefore alam niya na may kinalaman yung dalawa. Ito ang problema. Speaker of the House si Martin. Alam niya na may ginawang kabulastugan at kabulastugan yung dalawa. Pinasa yung budget ng 2025. Pinayagan pa rin niyang mangyari yun. Bagamat alam niya na may ginagawa yung dalawa, pinirmahan pa rin niya yung GAA. O di ba? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, pinalusot pa rin niya yung ginawang katarantaduhan ng dalawang alipores niya. So, dapat ba siyang ma-impeach? Para sa akin, dapat talaga may mag-file ng impeachment. Tsaka hindi lang yun, marami pang bagay. Sabi ko nga the fact na sinabi mo sa iyong speech sa harap ng mga abogado sa Integrated Bar of the Philippines, sinabi mo na you reviewed it, you analyzed it, you vetoed some of it. It means, inano mo yun, inaral mo yun. Pinirmahan mo yun dahil alam mo na okay yun. Bakit puro pagnanakaw yun nangyari dun sa budget na yun? So, negligence yan. Neglect of duty yan. Ibig sabihin, hindi mo talaga ni-review yan. At grounds for impeachment yan, betrayal of public trust yan. Gamitin yun. Although, how much that will hold, that's another story. Pero kumbaga kasi parang malabas, complicit Si Pangulo, dahil pinagsabihan niya yung pinsan niya, pero natuloy pa rin yung budget. We're talking about the 2025 budget, hindi itong budget na ito. Sabi ni Congressman Edgar Erice, pwedeng betrayal of public trust. Complicit si Bongbong Marcos. Alam mo na may ginawa si Zaldico at saka si Romualdez. Alam mo na ipinangako na nila yung political capital mo sa mga congressman. Pinirmahan mo pa rin yung budget, itinuloy mo pa rin yung budget. Bakit mo ginawa yun? It means, kasabwat ka, kasapakat ka. Therefore, kung meron dapat ma-impeach between the two, Inday Sara or Bongbong Marcos, it should be Bongbong Marcos. Why? Ang daming namatay sa flood control projects. Ang daming pera ang nakikita mong ibinabalik ng mga DPWH, USEC, and yung mga district engineers. So, sobrang corrupt ng administrasyon mo. At magfo-fall yan sa leadership mo. Ikaw ang leader. Kung pinananagot natin si Pangulong Duterte sa madugong war on drugs ng administrasyon niya, dapat panagutin din natin si Bongbong Marcos sa madugo at maanumalyang korupsyon sa administrasyon niya. Di ba? Yan ang sinasabi natin. So, kailangan talaga itong darating na February, abangan natin yung impeachment ni VP Sara. Kasi sigurado ako na ipupush nila yan. Pero huwag tayong papayag na si VP Sara lang yung mapafile ng impeachment. Kasi sa pagkakaalam ko, nag-file ng impeachment ang Duterte Youth Party List sa kanya. Hindi inasikaso yun forthwith ng Congress. Tingnan natin kung somebody files an impeachment case against Bongbong Marcos kung asikasuhin din niya ng Congress. Kasi kung merong parehas na impeachment yung dalawang leader natin, Vice and President, tapos yung sa Vice President lang yung umandar, yung sa Presidente hindi, wala. Talagang niloloko na nila yung taong bayan. Though alam naman natin na niloloko talaga nila yung taong bayan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala
kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang laban. Sa harap ng